John Vic Remulla personal na binisita ang lalaking hinuli dahil nakahubad. Ibinalik pa ang multa, pero bago ang lahat kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Personal na binisita ng Interior Secretary John Vic Remulla ang isang lalaki sa lungsod ng Mandaluyong matapos siyang matiketan dahil sa paghuhubad habang naghahalo ng semento. Matatandaan na umani ng matinding diskusyon ang insidente sa Mandaluyong matapos hulihin ng mga otoridad ang isang lalaki na naghahalo ng semento sa harap ng kanilang bahay sa barangay Addition Hills dahil umano nakahubad. Viral ang isang CCTV footage kung saan isang lalaking naghahalo ng semento habang walang suot na pantaas sa eskinita. Dahil sa init ng panahon ang biglang nilapitan ng mga otoridad na armado pa ng mahahabang baril at may kasama pa umanong media. Isang insidente na pumukaw ng atensyon at debate ng publiko tungkol sa pagpapatupad ng E-Safer Cities Initiative ng gobyerno. Sa pagbisita sa Barangay Addition Hills, personal na humingi ng tawad si Remulla sa lalaki, na kinilalang si Johnny Langkino at inamin na ang sitwasyon ay sanhi ng hindi malinaw na mga tagubilin tungkol sa pagpapatupad ng patakaran. Ipinaliwanag niya na habang ang inisyatibo ay naglalayong mapabuti ang kaligtasan at kaayusan ng publiko, nabigo siyang linawin ng maayos ang mga alituntunin nito sa mga otoridad sa lugar na humantong sa kalituhan at mahigpit na pagpapatupad. Kinilala ni Remulla na maraming manggagawa ang natural na naghuhubad ng kanilang mga saplot dahil sa mainit na panahon at sinabing dapat sana ay naipatupad ng may mas mahusay na pagpapasya ang mga patakaran. Ang hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. Binanggit din niya na ang ilang mga opisyal ng pulisya ay labis na sabik sa pagpapatupad ng patakaran. Ngunit pinaalalahanan niya sila na maging mas maingat at iwasan ang pagmamadali sa pagpapatupad ng mga patakaran nang hindi maayos na nauunawaan ang sitwasyon. Nauna nang nangako ang kalihim ng interior na personal niyang makikipagkita sa lalaki upang humingi ng tawad at itama ang issue. Sa pagbisita, ibinalik din niya ang 500 na multa na nakolekta at nagbigay ng tulong pinansyal upang matulungan ang pamilya na ipagpatuloy ang pagtatayo ng kanilang tahanan. Tinanggap ng asawa ng lalaki ang paghingi ng tawad, ngunit ipinahayag na kahit hindi sila tutol sa patakaran, dapat sana ay naglabas muna ng babala ang mga otoridad bago magbigay ng tiket. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pangunahing alalahanin ay tungkol sa kung paano ipinapatupad ang patakaran, hindi ang patakaran mismo. Tumugon si Remulla na ang mahigpit na pagpapatupad ay hindi nilayon upang personal na puntiryahin ang sinuman at sinabing ang mga opisyal ay sadyang masyadong masigasig sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Binigyang diin niya na ang layunin ng inisyatibo ay upang mabawasan ang krimen at mapabuti ang kaligtasan sa komunidad, na binanggit na ang lugar ay naiulat na naging mas mapayapa, na may mas kaunting kaguluhan at mas kaunting pag-inom sa mga pampublikong lugar. Nilinaw din niya na pinapayagan pa rin ang mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho. Ngunit ang mga individual na tumatambay sa mga pampublikong lugar ng walang layunin ay maaaring paghigpitan sa ilalim ng patakaran.